Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang gabi o araw po ulit, Boss Kira, at sa mga listeners mo. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayo. Ako nga po pala ulit ito, si Mariam. Yung nagkwento po ng anino at babae sa banyo. Ikwento ko lang po yung naikwento sa akin ng amo kong babae sa una kong trabaho. Nga po pala, pakiayos na lang po ulit yung kwento ko kung magulo. Hindi po kasi talaga ako marunong magkwento. Assalamualaikum po ulit sa mga kapatid kong Muslim dyan. Simulan na po natin. Ang kwento pong ito ay nangyari sa Dasma, Cavite noong 2023. Nagtatrabaho po ako ron, stay in, bilang tagabenta ng sapatos at tagabantay ng store. May nangyari po kasi noon sa kaibigan ng amo kong babae. Yung kaibigan niya na yon ay asawa ng kapatid ng asawa ng amo kong babae. Bale yung asawa po nilang magkaibigan ay magkapatid. In short, magbilas sila. So ito na nga po, Boss Kira. Isang gabi, katatapos lang namin kumain lahat nun, nang biglang pumunta yung anak ni Ate Fe. Ito na lang po yung itawag natin sa kaibigan ng amo kong babae. Magkalapit lang po kasi yung store ng magkapatid, as in walking distance lang po talaga. Jen naman po ang itawag natin sa amo kong babae. Kel naman po ang itawag natin sa asawa niya. At Juan naman po sa kapatid ni Kuya Kel na asawa ni Ate Fe. Nagulat kami nun kasi hingal na hingal at natataranta yung magkapatid habang tinatawag nito si Ate Jen. Tita Jen, si Umi. Punta po kayo sa bahay. Pinapupunta po kayo ni Abi. Isama niyo raw po si Tito Kel. Sa Maranao po yan, Boss Kira. Isinalin ko na lang po sa Tagalog para mas maintindihan ng lahat. Yung Umi po ay mama sa Tagalog at yung Abi naman po ay papa. Habang nagtataka kaming lahat, natataranta namang sumagot si Ate Jay. Tinanong niya kung bakit. Anong nangyari? Asaan ang Umi at Abi nila? Anong nangyari sa mga yon? Pagkasabi niya nun sabay karipas na rin sila ng takbo sa pwesto nila Kuya Juan at Ate Fe. Kasama yung magkapatid. So fast forward, Boss Kira. Nakauwi na kami nito nila Ate Jen. Si Kuya Kel naman at ang anak nila nandun pa sa store ni Kuya Juan. Kasi nagkukwentuhan pa yung magkapatid at naglalaro naman yung magpipinsan. Kasama yung dalawang kapatid na babae ni Ate Jen, nagligpit na po kami ng pwesto after nilang umalis doon. Kasi yun din ang sabi ni Ate Jen. Pag uwi namin ni ate, tinanong ko siya tungkol sa nangyari. Siyempre makikichismis kami kasi nag-aalala rin kami. Dahil nga tarantang-taranta yung mga bata kanina. Ang sabi ni Ate Jen, sinapian daw si Ate Fe. At ang sabi ng sumapi sa kanya ay nagandahan daw ito sa buhok niya at nakita rin daw nito na mabigat ang pinagdadaanan ni Ate Fe. Na totoo naman, mabigat nga ang pinagdadaanan niya dahil matumal ang benta nila noon. Lagi pa siyang pinagtataasan ng boses ni Kuya Juan. Kasi bakit daw hindi nangongostomer ng maayos? Sabi ko naman, halo, may hisapi rin palang nagaganap sa Islam? Noon ko lang kasi kako nalaman yon, lalo na't bago pa lang din naman ako sa Islam. At saka hindi rin kasi talaga ako naniniwala sa mga ganon. Kasi baka gawa-gawa lang din naman. Pero totoo pala talaga. Ang sabi naman ni Ate Jen, siya rin daw. Hindi din naman daw talaga siya naniniwala sa mga sapi-sapi na yan
lalo na sa relihiyon nilang Islam. Pero ngayon, naniniwala na siya dahil siya pa mismo ang nakakita kung paanong pinaalis yung sumapi sa katawan ni Ate Fe. Bali nung umalis daw po sila, Boss Kira, pumunta sila sa kamag-anak ni Ate Fe na marunong mag-alis ng sapi. Pagkarating daw po nila doon, mas lalo pong nagwala si Ate Fe. Kinausap nung kamag-anak yung sumasapi. Tinanong nito kung sino at kung bakit sinasapian nito si Ate Fe. Ang sagot daw nito ay nagandahan nga raw siya sa buhok ni Ate Fe. Nakikita din daw nito gabi-gabi si Ate Fe na sobrang lungkot at sobrang bigat ng nararamdaman, kaya pumasok daw siya sa katawan nito at dumaan sa magandang buhok ni Ate Fe. Sa totoo lang, Boss Kira, maganda talaga si Ate Fe. Hindi naman kahabaan talaga ng sobra yung buhok niya, pero siguro yung haba ng buhok ni Ate Fe ay hanggang waist niya. Nasa 5'1 or 5'2 po ang height ni Ate Fe. So yun nga, dagdag pa ni Ate Jen na may kakatwang part pa nga daw. Kasi nung niyakap at hinawakan daw ni Kuya Juan si Ate Fe, ay nagalit at nagpupumiglas ito. Sabay sabing, "Sino ka? Bakit mo ako hinahawakan?" Ang sabi naman ng mga nakapalibot kay Ate Fe, asawa niya yun, si Kuya Juan. Hindi ba niya nakikilala? Ang sagot daw ni Ate Fe, asawa? Wala akong asawang ganyan. Hindi ko asawa ang pangit na lalaking yan. Ang ganda-ganda ko tapos yan yung mapapangasawa ko. Hindi na raw sila umimik nun kasi medyo natatawa raw talaga yung mga nakapalibot kay Ate Fe. Hindi lang sila tumawa dahil baka ma-offend si Kuya Juan. Hindi naman po talaga pangit si Kuya Juan, pero siguro sa first sight lang. Mabait naman siya. Seryoso lang kasi talaga yung mukha niya, pero palabiro din naman. Pagkatapos nga raw mapaalis yung sumapi kay Ate Fe, ay bakas sa mukha nito ang pagod. Kaya pinainom nila ito ng tubig. At pagkatapos nun, ay nakatulog na siya. Pagkatapos noon ay iniuwi na siya sa pwesto nila. Kasi doon din yung tirahan nila. Bale, pwesto/bahay kasi yun. Fast forward po. Pagkatapos pong ikwento ni Ate Jen sa akin yung mga nangyari na yon, ay may mga ipinakita siya sa akin na video at voice record ng ibang pangyayari nung pinapaalis na yung kung sino mang nasa loob ni Ate Fe. Kasi Boss Kira, ang tagal na raw pala talaga ng sapi ni Ate Fe nung araw na yon. Tanghali pa lang daw kasi iba na yung ikinikilos niya, ayon sa kwento ni Kuya Juan. Gabi lang daw talaga nagwala o nagpakita yung sapi ni Ate Fe. Siyempre habang nagkukwentuhan kami ni Ate Jen, kinikilabutan kaming dalawa. As in nagtatayuan yung mga balahibo namin, simula paakyat sa ulo. Fast forward po, Boss Kira. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat at ipakita ang mga pruweba, ay may mga binanggit naman siya sa akin tungkol sa tinitirhan nila, which is yung pwesto po kung saan ako nagtatrabaho. 7 or 8 years na raw po sila doon sa pwesto na yon. Pero nung araw po na yon, isa pa lang yung pwesto nila, hindi pa dalawa. Bali yung pwesto po kasi, nung pumasok ako sa kanila, dalawang magkadikit. Hindi naman po totally magkadikit. May pagitan sila na gate, which is daanan papuntang second floor to rooftop. Tapos yung daan po bago maghagdan, may dalawang pinto na magkatapat. Yung dalawang pinto po na yon yung pinto ng pwesto nila. Bale, ginawa na pong open yung labas para studio type siya. Tapos naka-roll up na rin po. Pasensya na kung medyo magulo yung kwento. Anyways, ayun na nga po. Ganun na sila katagal doon sa pwesto na yon. As in sila lang daw po yung tumagal doon. Nung mag-pandemic daw po,
Siyempre bawal lumabas that time. Sa loob lang talaga sila ng bahay. Kasama yung pinsan ata ni Ate Jen na Becky. Ang kwento po ni Ate Jen sa akin, may nagpaparamdam daw po roon simula nung nag-pandemic. Kasi nga sila lang daw po ang tenant doon. Kasi bago pa daw mag-pandemic, umalis na yung mga tenant sa second floor. So eto na nga po. Madalas daw po silang magpuyat ni Becky at umaabot sila ng 3 AM. Tapos puro kwentuhan lang daw ang ginagawa nila. Tapos nagkwento na daw si Becky ng part niya. Meron nga daw siyang nararamdaman doon at may naririnig siyang mga yabag sa hagdan na animoy taong nagdadabog habang bumababa ng hagdan. Mapaumaga man o gabi. As in parang tao daw talaga. Si Ate Jen naman, nagkwento rin ng tungkol sa experience niya. Simula rin nung nag-pandemic at parehas sila ng nararamdaman at naririnig. Sabi pa nga ni Ate Jen, akala daw niya siya lang yung nakakaramdam at nakakarinig nun. Kaya nga nagdadalawang isip rin siya na ikwento kay Becky dahil baka iniisip niyang tinatakot niya lang ito. At baka hindi rin ito maniwala. Simula daw nung maramdaman yun ni Ate Jen, sinasabi niya na rin yun sa asawa niya. Pero mukhang mas duwag pa raw ito kaysa sa kanya. Kasi kada magsasampay daw si Ate Jen sa taas at ipapabuhat niya kay Kuya Kel yung mga sinampay, umaayaw daw ito dahil sa takot. Gabi kasing naglalabas si Ate Jen at nagsasampay dahil maliit lang ang pwesto. At sa mismong tapat kasi kami naglalaba. Pero sa rooftop ang pagsasampay. Pagkatapos nun, Boss Kira, natapos na ang pag-uusap namin ni Ate Jen dahil umuwi na nga ang asawa niya. Sa kabilang pwesto kasi sila natutulog ni Kuya Kel. So ang sabi niya sa akin bago magpaalam, wag raw akong maingay kay Kuya Kel na ikinuwento niya sa akin yung tungkol kay Ate Fe. Kasi magagalit daw yun. Sabihin, chismosa kaming dalawa. Sabay tawa at nagpaalam na sa akin at matutulog na rin daw silang tatlo. Makalipas ang 2 araw, pumunta si Ate Fe sa pwesto namin at mukhang okay naman na siya. Napasabi na lang ako sa isip ko ng Alhamdulillah o salamat sa Allah at okay na si Ate Fe. Sana hindi na maulit yung nangyari sa kanya. So nagtsikahan na ulit sila ni Ate Jen. Napag-usapan nila yung nangyari sa kanya. Siyempre walang customer that time, kaya medyo dinig ko yung usapan nila. Narinig ko na sinabi ni Ate Fe kay Ate Jen na akala niya raw hindi niya na mababawi yung katawan niya. Kasi sobrang lakas daw nung pumasok sa kanya. As in hindi daw niya malabanan. Naiiyak na lang daw siya noon sa loob ng katawan niya habang pinipilit niyang labanan yung entity na nasa loob niya. Inaalala niya raw noon yung mga anak niya. Pinipilit daw siyang isama pero hindi siya sumama kasi kahit mabigat yung nararamdaman niya dahil sa mga problema ay naisip niya pa rin yung mga anak niya. Paano sila kung mawawala siya at hindi niya ilalaban yung katawan niya? Sobrang nakakapagod daw yun sa totoo lang. Pero masaya siya na nakabalik siya sa katawan niya. Ang sabi ni Ate Jen, wag niya na lang isipin yun at baka bumigat na naman ang pakiramdam niya. Hayaan niya na lang yung nangyari dahil tapos naman na yun. Magsala na lang at manghingi ng pasasalamat sa Allah na bumalik pa siya sa katawan niya, lalo na't para sa mga anak niya. Subhanahu wa ta'ala. Ito lang po muna ulit, Sir Kira. May ikukwento pa pala ako na naranasan ko nung bago pa lang ako sa Islam. At sa pwestong ito rin po pala nangyari. Pasensya na po kung medyo napahaba at magulo yung pagkakakwento. Pakiayos na lang din po. At pasensya na rin po kung ngayon ko lang ito naibahagi.
Makalipas ang 8 buwan mula nung nag-send ako. Salamat po kung mapapasama ulit ito. At kahit hindi man, salamat pa rin po. More power and blessing pa po sa channel nyo. Mag-iingat po tayong lahat palagi. Paalam. Magandang araw sa lahat, lalo na sa iyo, Boss Kira. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. At tungkol po ito sa isang kaibigan na magpasa hanggang ngayon ay pinasasalamatan ko. At kung bakit, hayaan niyo pong ikwento ko. Shoutout nga po pala sa mga kapatid nating Muslim dyan. At pagpasensyahan niyo na po ang kwento ko. Pero susubukan ko pa rin pong isalaysay ang lahat sa abot ng aking makakaya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hana. Kolehiyo ako noong mangyari ito sa akin, Sir Kira. May kaklase ako na pangalanan na lang nating Kat. Si Kat po ay masasabi kong maganda at kinababaliwan ng mga kalalakihan sa school namin. Isang araw, Sir Kira, nagkaroon ng event sa school namin at nagkasundo kaming magpunta sa isang bakanteng room at doon magkwentuhan. Habang nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano, napansin ko ang pananahimik ni Kat. Tapos palinga-linga din siya sa paligid. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Ngunit sumasagot lang siya na wala lang. Pero alam ko, Sir Kira, na mayroong nangyayaring kakaiba sa kanya. Pagkatapos maya-maya, may pumasok na lalaki. Kilala ko ito. Kaklase namin itong Muslim na itago na lang natin sa pangalang Uthman. Lumapit siya sa amin at tinanong kung ano ang nangyayari. Tumuro si Kat sa may bandang sulok na kinalalagyan ng mga libro. Napatingin naman kami sa itinuro niya. Tapos, biglang nagsalita si Uthman. Al-Fatiha. Natahimik kami ng mga ilang segundo. Pagkatapos ay nginitian kami ni Uthman at sinabing, wala na siya, Kat. Nakita mo rin siya? Tanong naman ni Kat. Tumango lamang noon si Uthman. Habang kami ng ibang mga kaklase ko ay natulala na lamang. Alis muna ako, guys, ha? Kakain muna ako, sabi pa sa amin ni Uthman. At tumango na lamang kami noon habang naiwan naman kami sa silid na yon. Fast forward po, Sir Kira. Nagdaan ng ilang araw. Napapansin kong panay na ang pagliban ni Kat sa klase. Tinatawagan ko siya sa messenger niya, pati na rin sa number niya. Sumasagot naman siya at ang sinasabi niya lang sa amin ay may sakit daw siya. Pero minsan, Sir Kira, sinasabi niya na natatakot daw siya. Kapag tinatanong ko naman kung bakit siya natatakot, sasagot lang siya ng, Hana, nandiyan na naman siya. Sinusundan niya ako dito sa amin. Natatakot ako. Binibigkas niya yon habang umiiyak. Biglang pumasok noon sa isipan ko si Uthman, yung kaklase kong Muslim. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ni Kat at ang sabi niya, tara, subukan nating puntahan si Kat sa kanila. Ay sige, oo nga. Doon tayo mag-group sta, hindi, Hana? Pagputol niya sa sinasabi ko, alam kong hindi siya nilubayan ng nilalang na yon. Dugtong pa ni Uthman. Anong gagawin mo? Tanong ko pa. Ngumiti lamang siya at sumagot ng, ipapaabaya ko kay Allah ang lahat. Kinabukasan, walang pasok noon. Nagpunta kami sa bahay nila Kat
kasama ang dalawa ko pang kaklase na babae at lalaki at si Usman mismo. Nasa gate pa lang kami ay nadidinig na namin ang isang boses ng babaeng umiiyak ng malakas. Alam kong boses ni Kat yun. Tao po. Tao po. Sambit ng kaklase ko. Agad ay lumabas ang nanay ni Kat na si Aling Lorna. Pinagbuksan niya kami ng gate. Ay Diyos ko, mga kaklase ba kayo ni Kat? Hali kayo, pumasok kayo. Sabi nito sa amin. Tita, ano pong nangyayari kay Kat? Tanong ko. Sinasapian yata ang anak ko. Sus Maria Josep, tatawag muna ako ng tita. Pagputol ni Uthman sa sasabihin ng nanay ni Kat. Maaari niyo po ba akong dalhin sa kinaroroonan ni Kat? Pagpapatuloy pa niya. Bakit? Delikado yon, iho. Baka masaktan ka. Sagot naman ni Aling Lorna. Ngumiti lang si Uthman noon at sinabing, susubukan ko lang ho, tita. Sa hindi ko mawaring dahilan, agad din namang sumang-ayon si Aling Lorna. Agad niyang dinala si Uthman sa kung nasaan naroon nakakulong si Kat. Sumunod naman kami doon. Naglakad kami papunta sa kwarto ni Kat. Sir Kira, hindi ko alam kung bakit, pero parang napakakalmado lang ni Uthman. Yung kilos niya, natural lang at hindi mo siya makikitaan ng kaba o pagkatakot. Knowing na maaari siyang masaktan once na makalapit siya kay Kat. Pagbukas ni Aling Lorna sa pintuan ng kwarto ni Kat, ay tumambad sa amin si Kat. Hawak-hawak siya ng mga kapatid niyang lalaki sa magkabilang braso niya. Nakakapangilabot ang itsura niya noon. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa amin. Agad-agad ay biglang tumawa ito ng napakalakas sa napakalalim na boses. Nagsalita si Kat o ang kung anumang nilalang ang nasa loob ng katawan ng kaibigan namin. Ikaw! Sabay turo nito kay Uthman. Assalamualaikum, wika ni Uthman sa kalmadong boses. Napaiyak ako noon habang pinagmamasdan si Kat. Awang-awa ako sa kaibigan ko. Ganun na rin si Aling Lorna. Pakawalan niyo siya mga kapatid, wika ni Uthman. Ha? Nababaliwan na ba? Pagkontra naman ng kapatid ni Kat. Naniniwala ako kay Allah at kay Allah lamang. At walang gagawin itong si Jin na ito laban sa atin. Malumanay na sagot ni Uthman. Nag-aalangan man ay binitawan din ng magkakapatid si Kat. At walang ano-ano ay sinugod ng nagwawalang katawan ni Kat itong si Uthman. Pagkatapos ay biglang may sinambit si Uthman. Surah Al-Ikhlas o ang Kadalisayan. Napatigil si Kat noon o ang nilalang na nasa loob ni Kat at dahan-dahan itong napaatras habang kinakalmot ang sarili. Nagpatuloy si Uthman sa kanyang pagsasalita sa wikang Arabe habang nakataas ang kanyang hinlalaking daliri. Sir Kira, tatagalugin ko na lang po ang mga sinabi ni Uthman. Since natanong ko rin naman po siya kung anong ibig sabihin ng sinabi niya matapos nung nangyari na yon. Ito raw po ang sinabi niya sa Tagalog. Sabihin mo, siya ang Allah, ang nag-iisa at walang hanggan. Ang lahat ng pangyayari ay nakasalalay sa pagpapasya ng Allah. Hindi siya nanganganak at hindi ipinanganak at walang maaaring ihambing sa kanya. Wala siyang katulad. Nagsisigaw noon ang nilalang na nasa loob ni Kat. Itigil mo yan. Akin ang babaeng ito. Mahina ang pananampalataya niya. Kaya sa akin siya.
Sabi ng nilalang sa napakalalim na boses. Muling nagsalita si Uthman. Subalit ang sinumang nagbalik loob kay Allah, sumasampalataya at gumagawa ng gawang maayos na nagpapatunay ng karapatan sa pagbabalik loob niya, ang mga iyon ay papalitan ni Allah ng magagandang gawa. Ang mga ginawa nilang mga gawang masagwa, laging si Allah ay magpapatawad sa mga pagkakasala ng sinumang nagbalik loob na kabilang sa mga lingkod niya. Maawain sa kanila. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamapagpala, ang pinakamaawain, lisanin mo ang katawan ng kanyang mananampalatayang inaalipin mo ngayon din. Sampit pa ni Uthman. Sumigaw ng paggalakas-lakas ang nilalang na wari mo'y nasasaktan. Habang kami naman ay manghang-mangha kay Uthman ng mga oras na yon at natatakot rin kay Kat at the same time. Matakot ka sa nag-iisang Diyos. Isa kang alagad ni Syaitan at kahit kailan, hindi kayo magwawagi. Gaya ng mga paganong Romano na sumubok na lipulin ang mga mananampalataya sa digmaan ng mga Badar. Nanlilisik noon ang mga mata ng nilalang na nakatingin kay Uthman. Wari ba'y gustong-gusto na nitong saktan si Uthman? Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi siya makalapit kay Uthman. Kumuha ng libro si Uthman. Inilagay niya ito sa tiyan ni Kat at sinambit niya ang mga salitang Ayatul Kursi o ang The Throne Verse kung tawagin sa wikang Ingles. Habang sinasambit iyon ni Uthman, ay napaiktad si Kat. Tumirik ang kanyang mga mata hanggang sa nawalan ng malay. Nang matapos na basahin ni Uthman ang berso, ay agad niya rin kinuha ang aklat ng banal na Quran. Pagkatapos ay sumigaw ng Allahu Akbar ng 3 beses. Agad-agad nilang tinulungan si Kat. Lumingon si Uthman sa amin at sinabing, tapos na. Malaya na siya sa kamay ng mga kampon ng mga jinn. Naging maaliwalas din ang itsura ni Kat matapos yon, Sir Kira. Pinaupo kami ni Aling Lorna sa harap ng mesa at saka binigyan kami ng makakain. Nagtanong din si Aling Lorna kay Uthman kung saan siya natuto ng ganon. Sagot naman ni Uthman ay natutunan niya iyon sa isang ustad o grupo doon sa isang madrasa noong may sinapian doon. Labis ang pasasalamat ni Aling Lorna at ang mga kapatid ni Kat kay Uthman dahil sa ginawa nito. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, bagkus ay sa Allah lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sagot ni Uthman. Sir Kira, tunay na nakakamangha si Uthman at first time ko pong makakita ng isang Muslim na nagpalayas ng masamang espiritu. Sa ngayon po ay nagkikita-kita pa rin naman kami nila Kat at Uthman at iba pa naming mga kaklase noong kolehiyo pa kami. At napag-uusapan pa rin namin minsan ang nangyari kay Kat noong mga panahon na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Maraming salamat po. God bless and more power po sa iyo at sa channel mo. Magandang araw po, Sir Kira, at sa lahat ng mga tagapakinig. Meron lang po akong ikukwento na hango sa totoong pangyayari. At bagamat hindi ko ito sariling karanasan, naroon po ako nung mangyari ito. Bago po ang lahat, ako nga po pala si Harun. At may kaibigan po ako na tawagin na lang po nating bro ko.
Isa si Broco sa mga malalapit kong kaibigan at isa rin siya sa mga matatalino at kilala kong madiskarte sa buhay. Naging kaklase ko po siya noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo at kasama ko rin po siya noong nagsa-sideline kami. Nung nag-aaral pa kami, Sir Kira, madalas ako makatanggap ng tawag mula sa kanya ng mga alanganing oras, minsan 2:00 o 3:00 ng umaga. May mga pagkakataon pa nga na tumatawag siya habang umiiyak. "Oh pre, napatawag ka. May nangyari ba?" Pre, pasensya ka na ha. Nagising ako bigla eh. Sagot niya sa akin mula sa kabilang linya na medyo may paghingal pa. "Ha? Anyari pre? Ba't parang hinihingal ka pa ata?" Ang sama kasi ng panaginip ko pre. Bawis na ako dito ngayon eh. Sagot niya lang sa akin. Matapos ang pag-uusap namin sa telepono, kinabukasan ay nagkita kami sa school at doon niya na ikinuwento sa akin ang buong detalye ng nangyari. Kaya daw siya biglang nagising kasi doon daw sa panaginip niya para bang nagbalik daw siya sa nakaraan kung saan may napakalagim daw na pangyayari. Pag tinatanong ko naman siya kung anong pangyayari yon, hindi niya naman ako sinasagot ng diretso. Sinasabi niya lang, basta sapakan lang. Tapos daw Sir Kira, nasapak daw siya sa muka, kaya raw siya nagising. Ba naman to, ayaw pang sabihin lahat? Panguudyo ko sa kanya. "Sus, ayun nga lang yun, grabe naman to." Sagot niya lang, pagkatapos ay tatawa. Pero duda talaga ako noon, Boss Kira. Kasi nga nung tumawag siya, hingal na hingal siya na para bang tumakbo siya ng napakalayo. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang din kasi may tiwala naman ako kay Broco. Nagdaan ang mga araw na para bang nag-iba ang timpla ni Broco. Parang unti-unti may nagbabago sa kanya. Hindi na siya gaya ng dati na palatawa. Madalas ay tahimik na lang siya. At kapag inaakbayan ko siya, para bang nagugulat siya. Sabay napapahawak pa sa dibdib niya. Opo, Sir Kira. Para siyang may kinatatakutan. Kasi kapag nag-uusap kami, o di kaya ay sabay kaming kakain, ay palagi siyang nagpapalinga-linga sa paligid. Pero kapag tinatanong ko naman siya kung anong problema, sasagutin niya lang ako ng, wala pre, bayaan mo na. Sabay ngiti lang niya sa akin. Minsan ay napadalaw ako sa bahay nila. Aayain ko sana siyang mag-joyride nun. Ang kaso, nilalagnat naman daw. Kaya umuwi na lang ako nun sa bahay. Isang madaling araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Broco. Gising pa ako ng mga oras na yon kasi nanonood pa ako ng pelikula. Kaya naman nasagot ko agad yung tawag niya. "Hello pre? Pre, nandyan ka ba?" Tanong niya sa akin. "Oy pre, anyari? Ayos ka lang ba?" Tanong ko naman sa kanya. "Hindi nga pre. Nandyan na naman siya pre." Sabi niya. Sinong siya? "Basta pre, nakakatakot siya eh. Gusto niya akong isama." Teka pre, nasan ka ba ngayon? Andiyan ka ba sa inyo? Pupuntahan kita. Sige pre, maghihintay. Bigla na lang pong naputol yung tawag niya noon, Sir Kira. Pagkatapos noon, ay dali-dali nga akong pumunta sa kanila. Mabilis kong pinaharurot yung motor ko, kaya ilang minuto lang ay nakarating na rin agad ako sa kanila. Hindi ko na naisip noon na 10 oras na ng gabi at gagambalain ko sila kapag kumatok ako. Mas nangibabaw kasi ang pag-aalala ko noon kay Broco. Kumatok ako sa pintuan nila. "Tao po? Tao po? Broco? Broco?" Hindi naman nagtagal ay napagbuksan din ako ng pinto. "Oh Ron, mabuti at nandito ka. Kausapin mo nga si Broco. Nanginginig siya sa takot eh. Hindi ko rin naman alam kung bakit."
sabi sa akin ni tita. Agad naman naming tinungo ang kwarto ni Broco at pagbukas namin ng pintuan ay binalot ng kilabot ang buo naming katawan. Sir Kira, nakita ko po si Broco na parang unggoy na nakakapit sa dingding. Actually parang hindi nga unggoy Para siyang si Spider-Man. Wala pong biro. Tapos yung ngiti niya sa amin ay talaga namang nakakapangilabot. Broco, pre, ano namang trip yan? Tanong ko naman sa kanya na may halong kaba. Nakatingin lang siya sa amin at maya-maya pa ay bumaba na siya ng dingding at pinagbabato kami ng mga libro at ng kung ano-ano pang madampot niya. Lumabas kayo! Labas! Alis! Sigaw niya sa amin. Kaagad din naman kaming lumabas ng kwarto at maniwala man kayo o sa hindi, Sir Kira. Pagkalabas namin ng kwarto niya ay kusaring sumara yung pinto ng kwarto. Napakalakas ng pagbagsak nito. Yun bang parang galit na galit? Bigla pang nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw si Broco. Sa mga oras na yon, Sir Kira, ay para bang hindi na si Broco yung naririnig namin. Malalim na yung boses niya at parang ang daming nagsasalita ng sabay-sabay na hindi na namin maipaliwanag kung kanino. Tita, pagtawag ko sa tita ni Broco. Pero hindi ko pa man nasasabi yung sasabihin ko, ay agad na rin nagsalita ang tita ni Broco. Magpatawag na tayo ng albularyo o kahit ng pari. Sinasapian na naman ng masamang elemento ang pamangkin ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ni tita. May kakilala akong pari nun, Sir Kira, at yun ang kaagad kong tinawag. Kilala ang pari na yon bilang isa sa mga alagad ng simbahan na may kakayahang magpalayas ng masamang espiritu. Mabuti na nga lamang at agad din naman siyang sumama. Pagbalik namin ay nagsisisigaw na si Broco sa kwarto niya. Ilang kalabog din ang narinig namin na animoy nagwawala na ito. Tinawagan ko rin yung iba naming mga kaibigan ni Broco, pati na yung kapitbahay nila. Dahil naalarma na din daw ito sa mga sigaw at nagtatanong siya kung anong nangyayari sa bahay nila Broco. Pinakiusapan ni Father ang ilang mga kalalakihan na samahan siya para maitali si Broco at mapigilan ito sa kung ano pa man ang mga maaari nitong gawin. Ngunit bago pa man sila makapunta sa kwarto ni Broco ay bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pagkatapos ay lumabas si Broco. Takang-taka kaming lahat nun dahil kalmado itong humarap sa amin pero gutay-gutay yung pang-itaas niyang damit. Anong ginagawa niyo rito? Sino kayo? Tanong ni Broco o nang kung ano mang nilalang ang nasa loob ng katawan ng kaibigan ko. Pre, ako to, si Harun, kaibigan mo, sabi ko sa kanya habang nagtatago ako sa likod nila Father. Sir Kira, sumigaw ng napakalakas si Broco. At dahil doon ay nagkandalaglagan ang mga gamit sa loob ng bahay nila. Nagpatay sindi rin ang mga ilaw hanggang sa nagdilim na ang buong bahay. Maya-maya pa ay nakarinig naman kami ng malakas na pagtawa. Boses iyon ng demonyo, Sir Kira, na talaga namang nagpakilabot sa amin. Nung muling sumindi ang mga ilaw, ay nakita namin si Broco sa may sala. Nakaupo ito habang nakatingin sa amin ng masama. Kaagad din naman siyang tinakbo ng mga kalalakihang kasama namin. Hinawakan nila ito sa braso at mga paa nito. Napakalakas niya, Sir Kira. Sa sobrang lakas nga niya, ay naibalibag niya yung isa sa mga lalaking humahawak sa kanya gamit lamang ang isang kamay. Tumilapon po ito mula sa sala papunta sa kusina nila. Ganyan siya kalakas nun, Sir Kira. Kalaunan ay tumulong na rin ako sa paghawak sa kaibigan ko habang sinisigawan ko siya o yung nilalang sa loob ng katawan niya na ibalik niya yung kaibigan ko.
Lumayas siya kung sino man siyang nasa loob ng katawan ni Broco. Tumawa lamang siya noon, Sir Kira, habang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak namin. Sinabihan kami ni Father na itali siya sa kinauupuan niya habang inihahanda niya yung Biblia at holy water. Sa ngalan ng aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, at sa ngalan ni Jesus, ang nag-iisang anak ng Diyos, ay inuutusan kita. Kung sino ka man na nasa loob ng katawan ng taong ito, lisanin mo ang katawan niya ngayon din. Sa lakas ng sigaw na iyon ni Father, ay tinawanan lamang ito ni Broco. Ako, palalayasin mo. Nag-iisip ka ba? Sa akin ng taong ito, ako ang kasama niya noong nawala sa kanya ang lahat. Sabi ng demonyo sa loob ni Broco. Inuutusan kita, demonyo. Lumayas ka sa katawan ng binatang ito. Matakot ka sa kapangyarihan ng Diyos. Muling sigaw ni Father. Subalit muli lang itong tinawanan ng nilalang at muli itong sumagot sa kanya. Hindi mo ako mapapalayas sa ganyan. Hindi ako isang mangmang at hipokritong tulad mo na ginagawang hanap buhay ang salita ng Diyos mo. Pagkatapos ay itinuro ng nilalang ang tita ni Broco. Ikaw. Alam ko ang sikreto mo. Kung di dahil sa'yo, kung hindi dahil sa kahinaan mo, hindi sana mamamatay ang nakatatandang kapatid ng taong ito. Kaya wala kang karapatan na sabihing mahal mo ang taong ito. Dahil isa ka sa dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanya. Pagkasabi niya nito, ay bumaling naman ito sa asawa ng tita ni Broco. Ikaw. Alam ba ng asawa mo? Ako alam ko. Alam kong may kalaguyo ka. Ngunit, hindi niya alam, di ba? Ang sarap mong isama sa naglalagablab na apoy. Tara na. Takot na takot ako ng mga oras na yon, Sir Kira. Ibang-iba na ang itsura ni Broco nung mga sandaling yon. Iba na ang kulay ng balat niya. Pati yung mukha niya iiba na. Yung mga ugat niya ay bumabakat na sa leeg hanggang sa mukha niya. Meron din sa mga kamay niya. Nagulat ako nung bigla siyang tumingin sa akin. Ikaw, isa kang walang kwentang kaibigan. Walang Diyos. Matagal niya na kayong tinarikuran. Matagal na kayong inabandona ng kinikilala niyong Diyos. Magsama-sama kayong lahat sa impyerno. Lisin mo yan sa akin. Ano yan? Malakas itong napasigaw, Sir Kira, noong bigla itong suotan ng rosaryo ng pare. Napakalakas ng sigaw niya. Nawari mo'y nasasaktan talaga. Binasa ni Father sa harap ng kaibigan ko ang unang kapitulo at unang talata ng Juan hanggang 5 na nagsasabing nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Pagkabasa nun ni Father, tumirik ang mga mata ng kaibigan ko, Sir Kira. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Pagkatapos nun,
ay may isang napakaitim na usok ang lumabas mula sa bibig ni Broco. Matapos yun ay nawalan ng malay si Broco. Lumapit ako sa kaibigan ko nang lumuluha. Broco? Pre! Pre! Gising pre! Binuhat nila nun si Broco at isinakay sa isang sasakyan. Sinabihan sila ng pari na dalhin ito sa kumbento at sasamahan niya ang mga ito. Pinasama rin ako ng pari sa kumbento at doon na rin kami natulog noon. 5:00 na ng umaga yon. Nang magising ako, tinawag ako ni Father. Sabay kaming kumain ng agahan noon. Habang nasa hapag, ay tinanong ko siya, Father, magiging maayos na po ba ang kaibigan ko? Oo, Haron. Magiging maayos na siya. Nawala na sa katawan niya ang demonyong nais sumakop sa buong pagkatao niya. Sagot sa akin ni Father. Naaawa po ako sa kaibigan ko, Father. Wala akong magawa para sa kanya. Alam mo anak, ang swerte ni Broco dahil may kaibigan siya na katulad mo. Sabi ni Father, sabay ngiti sa akin. Ngumiti na lang din ako sa kanya kahit na nandoon pa rin ang pag-aalala ko kay Broco. Ang mga demonyo ay nasa paligid lang. Hindi natin alam kung kailan sila sasalakay. Marahil ay natipuhan ng demonyo ang kaibigan mo dahil sa galit at pighati na kinikimkim nito sa dibdib niya. Nakakaakit kasi ng mga masasamang elemento ang mga negatibong enerhiya, lalo na kapag naipon na ito. Kaya naman, wag nating kakalimutan ang Panginoon. Wag nating kalimutan ang magpatawad. Hindi ako nakasagot nun, bagkus ay tumango na lamang ako. Tumulo na lang din ang luha ko. Nang makausap ko na ulit si Broco, ay doon niya inilarawan at sinabi sa akin ang pinagmulan ng lahat. Nilapitan daw siya ng nilalang na yon at nangako na tutulungan siya sa lahat dahil wala ng Diyos na tutulong sa kanya. At tanging ang nilalang na yon na lang daw ang masasandalan niya. Tutulungan daw siya nito na makapaghiganti sa lahat ng nagkaatraso sa kanya at bibigyan siya ng lakas nito at mamahalin din siya nito. Pagmamahal na mas higit pa raw sa kayang ibigay ng ating Panginoon. Sa ngayon po Sir Kira, ay maayos na po ang buhay ni Broco. Nagtagumpay na siya sa buhay at paminsan-minsan ay nagkakakumustahan pa rin kami. Nagkakabanding kasama ng mga bago naming kaibigan. Nagkikita-kita kami kapag wala kaming pasok sa trabaho. Hanggang dito na lang po Sir Kira. Sana po ay mabigyan nyo ng pagkakataon na maitampok itong aking kwento sa inyong channel. Sumaatin po nawa ang kapayapaan at naway kaawaan tayo ng may kapal. Magandang araw po sa ating lahat. Patnubayan po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.